beloved Boss Mike Cervera. Grabe ito mga kababayan ha. Matindi itong banat ni Montulpo, mga kababayan ko. Pasok! Loka-loka. Mga kababayan ha. Ewan ko kung napanood nyo na ito eh. Gusto kong balikan ito eh. Sige, eto ha. Pakinggan nyo ho mga kababayan ito. Ha? Pasok! Sara Duterte. Loka-loka. Bakit po? Kita mo naman yung kanyang asa. Nung sabi niya, papatayin daw niya na parang may tama ito sa ulo eh. She's Kita nyo mga kababayan, luka-luka may tama sa ulo. Totoo naman ho eh. May bago na naman ho eh. Mga kababayan, kaya ako binalikan ito. May bago na namang katangahan, kabobohan at kabaliwang ginawa si Sara Duterte. Totoo. Totoo. Boss Mike, shout out sa anak ko. Nasa Cyprus, si Chris Oy. Yun. Galing kay Danilo Oy. Mag-ingat po kayo dyan, Sir Chris ha. Chris Oy sa Cyprus. Mahal na mahal kayo ng inyong daddy, papay. Na si Danilo Oy. Di ba mga kababayan? Eto ulitin natin mga kababayan ha. Ulitin natin. Tingnan nyo. Sara Duterte. loka-loka. Bakit po? Kita mo naman yung kanyang asa. Nung sabi niya, papatayin daw niya na parang may tama ito sa ulo eh. Kita nyo? May tama talaga sa ulo mga kababayan. Tingnan nyo ito ha. Bagong-bago. Papasukin natin. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay, BBM. Bobo, di ba? Ganyang katanga si Sara Duterte, mahina ulo, hindi makabanat ng galing sa talino. Ang kaya lang ni Sara, yung pong balahuraan, yung pong mga kababayan, trash talkan. Yan lang po ang kaya ni Sara, wala talagang utak. Di ba mga kababayan? Wala talagang utak si Sara. Kayo, matino kayo? Kayo, matalas ang isip ninyo? Ayan, galing sa Vice Presidente. Ganyang banat, tuwang-tuwa na yan. Tuwang-tuwa na sa ganung banat. Tingnan nyo mga kababayan ha. Pangkalye na yung utak. Eto. Pakinggan nyo. Kutsinta. Nga Kutsinta. naman, masamang damo, matagal mamatay, BBM. Kita nyo? Maliw Diba? Kita nyo mga kababayan kung gaano katanga, kabobo ka mang ito. Sa harapan ng mga kabataan, yan yung sinasabi. Mga kababayan? Yan ba'y naaangkop sa isang vice president na magsasalita ka ng ganyan sa harap ng mga kabataan? Sige nga ho, kung kayo'y nasa matinong pag-iisip pa, yung mga DDS dito, alam naman namin kayo'y mga bobo. Baka naman may natitira pa, no? Baka may natitira pa kayong talino, hukayin nyo na, halungkatin nyo yung ulo nyo. Ayan. Mga kababayan, tignan nyo. Diba? Yaan yun, Arnold Lopez, Dali Babes Castro, Ai Chang. Sinasabi ko sa inyo, kaya walang pagdududa na totoo talaga yung sinasabi ni Montulpo. Cloyd Aquino, tsaka si Jonet de Vera, John Ponsarano, makinig ka Ai Chang. Jasmine Ines Hidalgo. Ito, tignan nyo. Balikan natin. Yan. Nasaan na ba yun? Boss Mike. Wait. Tignan natin. Kutsinta. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay, BBM. Diba? Kita nyo kung gaano katanga? Sabay yuyuko, mga kababayan. Ano ang palatandaan? Bobo, mahina ulo, mahina kokote. Ganyan ho ang palatandaan dahil hindi makapagsalita Hindi makapagsabi. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, kakain ng alikabok sa akin yan kung talas-tasan lang ang pag-uusapan Oo, mga kababayan.
Yung impromptu, nasa entablado kami, walang script, magsasalita ka ng galing sa puso at isip, wala, tatalunin ko to. Tatalunin ko to, milya-milya ang lalamunin yan. Malamang, nagmumura na yan ng kung ano-ano, di ba? Kung ano-ano na sinasabi niya, di ba? Pero, kabubuhan yun. Pero talagang luka-luka eh. Ito. Luka-luka. Bakit po? Kita mo naman yung kanyang asa. Nung sabi niya, papatayin daw niya na parang may tama ito sa ulo eh. May tama talaga sa ulo si Sara Duterte, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, naalala ko tuloy yung sinabi ni Montulpo. Mukhang totoo yata yung sinasabi niya. Kasi nakita ko si Sara, idinamay na naman si Pangulong Bongbong sa kabobohan at katangahan niya. Di ba? Tapos, ngayon, mga kababayan, naalala ko ito. Mukhang totoo. Totoo na si Raulo, si Sara Duterte nyo. Tuloy. She's unhinged, psychologically defective. Pero nung pumupunta kayo kay dating Pangulong Duterte, nakikita niyo siya, nakakausap niyo siya. In fact, binabastos niya si Digong nung araw. Pakitang tao na lang yung pumupunta siya sa The Hague. Kita nyo, pakitang tao na lang daw yung pagpunta-punta ni Sara sa The Hague. Ang totoo daw, binabastos, winawalangya ni Sara Duterte si Digong. Walang pakialam yan si Sara Duterte sa tatay niya. Kayo lang naman ng mga DDS ang attach na attach at apektado kay Digong. Pero yung mga anak, pakitang tao lang daw yun. Wala ka. Nung araw yan, bastos yan. Binabastos niya yung tatay niya. Kaya kung bisa natatawa na lang ako eh. Pag nakikita mo. Oo. Yung mga nakikita natin ngayon, lagi siyang nandoon. In fact, yung tatay niya, gusto siyang maging pangulo. Dahil galit siya sa tatay niya, vice president na lang tinakbo niya. Kung ano, Kita nyo, mga kababayan? Siya sobrang galit sa tatay niya, mga kababayan. Bubo nga ni... nung gusto ng tatay niya, sinusuway niya. Nung araw, Lahat ng gusto ng tatay niya, sinusuway niya. Ano bang klaseng galit yan ni Sara sa tatay niya? Kaya ako nagtataka, mga kababayan Minsan naiisip ko yung mga chismis, yung mga naririnig natin, yung mga kung kani-kanino nanggagaling, na ang sabi, mga kababayan, di umano, ay ni gahasa ba? Ginabingbang ba ni Digong si Sara? Hindi kaya yun itong mga chismis na ito, totoo? Kaya ganun na lang ang sobrang galit ni Sara Duterte? Alam nyo siguro yan dahil may mga, di ba? May mga bali-balita, mga chismis-chismis. Di umano, ay bengbang daw ni Digong si Sara. Inang yun. Teresita Tan, baka nga bakit gano'n na lang ang laki ng galit ni Sara, di ba meron niyang, naalala ko naman, meron niyan noon sinabi na, ako nga ni-rape din, pero matagal na, pero hindi ko na inintindi. Meron yan. Nung nagpakalbo siya, nung tatakbong presidente si Sara, di ba sabi niya, ako din ni-rape din ako, matagal na. Pero hindi ko naman inintindihan. Para bang sinasabi ni Sara, okay lang ang ma-rape? Diba, mga kababayan ko, Maki Kwan, Susana Agustin, kasuklam-suklam. Syempre! Di ba Joel Di Makulangan? Walang yan. Baka totoo nga yun, yung mga chismis na yun. Pakinggan natin. publicly, pinahihiya niya yung tatay niya. Kaya sasabihin, pupunta yan sa The Hague. Baka hindi kaya nagsisisi siya sa mga ginawa niya sa tatay niya. May pagsisisi ba ang luka-luka? Ano ba? Walang pagsisisi ang luka-luka. Sabi ni Montulpo, walang pagsisisi ang luka-luka. Grabe, mga kababayan, Grabe.
Grabe ka naman sa panelasyon. Oh. Basa ko yung mga column mo about yung kay... Paano kayo naging magkaibigan ni dating Pangulong Duterte? 1992, 1993, yung kontemplasyon. Yan, si Flor Contemplacion. Yung binitay sa Singapore. Natandaan niyo yun? Flor Contemplacion, binitay sa Singapore. Oh, naalala ko yan. Sino nakakaalala kay Flor Contemplacion? Sige nga ho, mga kababayan, press 1. Mga kababayan, ano ko niyan eh, nasa college time ako niyan eh. Ano, sino nakakaalala? Press 1! Flor Contemplacion. Lord Contemplacion. Tapos, di ba maraming nagsasabi doon sa nakawawa naman si Flor, mali yung pagkakaparusa sa kanya. Nag-research ako, talagang may kasalanan siya. And then alam nyo mga kababayan, kasi ganito, no? Alam nyo, ang batas ng Singapore, masyadong mahigpit yan. Yung kung paano ng mga, nila, no? Pagpapatupad ng mga batas, mahigpit sila. Kapag ka may kasalanan, may kasalanan. Ganun naman talaga, di ba, mga kababayan? Hindi naman po pwedeng maligtas. Hindi naman po pwedeng maging dahilan dahil single mom, dahil walang asawa, walang trabaho. Hindi ho kasi batayan na yun ay maging excuse para sa nagawa mong kasalanan. Di ba? Kung ang mangyayari, may mapagbibigyan, kalimutan na natin mga kababayan. Ang alin? Hustisya. Wag na kayong humingi ng hustisya. Para ikatwiran nyo na lang, kayo ay kawawa, di ba? Kayo ay single mom, wala kayong asawa, walang bumibengbang, ganyan. Di ba, mga kababayan? Tama! Sabi ni Rowena Miranda, tama ka, Boss Mike, kami. Kaya kami rito, laging nag-iingat. Ganon din naman kami, mga kababayan eh. Pag nasa Singapore kami, napakamasunurin namin eh. Dito, Bambina sa Pilipinas, ikaw. Di ba? Kung saan ka umiihi, basta maikuble. Sa Singapore, hindi pwedeng ganun. Tiisin mo yung ihi mong. Maghanap ka ng inidoro. Hindi po pwede na siya gedli-gedli ka lang umihi. Di ba, mga kababayan ko? Hindi ka rin pwedeng dumura-dura kung saan-saan. Hindi ka rin pwedeng tumawid-tawid kung saan-saan. Kailangan sumunod ka sa proseso nila. Ganon. Ngayon, mga kababayan ko, nakaw! Ang dali. Di ba? Kaya yung nangyari kay Flor Contemplacion, may kasalanan kasi. At kailangan niyang managot doon. Kasi atas tayo kasi Pilipino. Ganun. Kawawa naman kasi nagtrabaho lang para sa pamilya. Sumuway ka sa kanilang mga batas eh. Sasaklolo ka ngayon sa Pilipinas, parang gusto mo sumugod ang lahat ng Pilipino para sa'yo. Di ba, Jordan? Gusto nyo ba gano'n? Marilo de la Rosa? Gusto nyo eh. Pagka ganyan, na kahit may kasalanan, basta Pilipino sa ibang bansa, sumugod na tayo at makidigma para sa kanya. Alam nyo, yung mga yan, nakikiuso lang yan eh. Pumutok lang kasi yan, mga kababayan eh. Nakisimpat siya. Pero tanungin ko nga kayo, tanungin nyo yung mga dides, mga putang inang yan. Kayo mga dides, matanong ko nga kayo, si Pangulong Bongbong may napauwing 24 na mga Bisayang DDS. Tama? Bakit? Meron ba kayong sinabi? Nagpasalamat man lang ba kayo? Kausapin nyo, sabihin nyo, tanungin nyo yung mga DDS. Itong nakarang araw, mayroon pong napauwing 24 na OFW sa Russia. Sa Russia.
Isang araw lang kinausap ni Pangulong Bongbong Machamuchi si Vladimir Putin, si President Vladimir Putin, at kinabukasan pinauwi na yung mga kababayan natin na galing Russia. Nakauwi na ho, nandito na ho sa Pilipinas. 24 sila na mga Bisayang mga DDS. Tanungin nyo yung mga DDS kung nagpasalamat ba kay Pangulo. Walang pasalamat. Di ba? Walang pakialam. Wala silang ganun. Anong ibig ko sabihin dito? Yung mga DDS na yan, nakikiuso lang. Di ba? Hindi man lang nila, thank you Mr. President. Maraming salamat sa Diyos at nakauwi na ang ating mga kababayan dahil sa pakikipag-usap at effort ni Pangulong Bongbong. Kahit man lang ganun, wala. Diba? Hindi nila pinasalamatan. Walang nag-content sa kampo ni Duterte. Bakit? Katwiran nila. Bakit natin i-content yan? Sisikat si Pangulong Bongbong. Hindi nila i-content yung mga magagandang nagawa ni Pangulo. Wala yun sa kanila. Di ba? Yan yun, mga kababayan. Di ba? Yun na nga. Erwin Valera, rekrutin mo na yung buong barangay nyo. Di ba? Ganon. Sige, tuloy natin. Tayo kasi mga Filipinos, emotional tayo eh. Yung Yan. kakaawaan natin yung isang tao kahit na nagkamali siya. Yan. Totoo yan. Tayo kasing mga Pilipino maawain. Kaya nga yung mga naawa, doon daw sa inagrabyado na tiyahin ni Arnold Lopez, mga tanga kayo, putang ina nyo, bobobo nyo. Di ba mga kababayan ko? Sinabi ko naman, di ba? Ngayon parang ako pa may kasalanan, mga kababayan. Kita nyo yan. Di ba? Kita nyo? Parang ako pa ngayon na may kasalanan ngayon na lumalabas. Parang ako na ngayon yung walang awa, mga kababayan, dahil daw wala daw asawang bumibengbang. Dahil daw yung auntie ni Arnold Lopez tsaka ni Ai Chang wala daw hanap buhay. Anong klase yan, Ai Chang? Di ba? Tapos ngayon, ang ending, ako pa masama ngayon. Mga bobo, mga putang ina. Ang tatanga. Di ba? Yan yun. Kita nyo. Di ba? Ganun yun. Pag may kasalanan, Teresita Tan, dapat magbayad. Di ba, Annalyn? Michelle Reyes. Late ka na. Tama ba yon, Teresita Tan? Kapag ka may kasalanan, JC, dapat magbayad. Di ba? Dapat managot. Ganun naman dapat, di ba? Taga-Tondo, matatapang ang litanya. Tignan natin. Huwag sanang iyakin. Kaloy. Sa mga nagprotesta sa pagbitay kay Kontemplasyon, Yan. ay isang mayor ng Davao. Pay Nabio, di ba? Duding Francisco, Chanel Paris, Miss Au, JB Villamor. Ayan na, Ito, tingnan yung mga kababayan yung kwento. Dinamay na si Digong. Davao City, sinunod yung Singapore flag. Sabi ko, tatlo kami ni Dong Puno noon eh. Mayroon kaming programa, Action 9. Action 9, no? Yan yon, mga kababayan. Richard Sonpil. Di ba? Sabi ni Pay Nabio, imbis magpakumbaba, nagyabang pa. Paano ngayon yan, paano nakukuha ng milyon-milyon, Saan kukuha ng milyon? Sa libo lang namamalimos na.
Ngayon, mga kababayan, kilala talaga. Kilala. Sige, tuloy. Everyday noon. Ako, si Dong Puno, at saka si Ray Langit. May Ayan na. commentary. Sabi ko, napaka-OA naman yung mayor na yan. Oo nga. Susunugin mo yung flag at saka hindi siya. Yun na nga. Di ba? Bobo rin to si Digong eh. Alam niyo yung asal kalye talaga itong mga Duterte. Sinunog yung flag ng Singapore. Eto na ngayon, mga ipokrito. Sabi nila, mala Singapore daw ang Davao. Putang ina nyo. Matapos nyo, kutsa-kutsain ng Panginoon Digong ninyo ang Singapore. Kinutsa-kutsa eh. Sinunog pa yung flag ng Singapore eh. Tapos kinukumpara nila ngayon yung Davao City na mala Singapore daw. Gago, mga putang ina nyo. Wala, mga kababayan, di ba? Puro mga, ewan ko, asal kalye talaga. Naisip, Singapore has one of the best judicial systems in the world. Siyempre, Yan. narinig niya, sabi niya, Kita nyo, one of the best na mayroong judicial system sa buong mundo. Ang Singapore. Tapos, ngayon, sinunog yung flag, binatikos ni Digong, tapos gagayahin din pala. Grabe, no, mga kababayan, sige, tuloy. pag nakita ko yan dito, tiga Davao din ako eh, sasampaling ko yan. Sabi ko sa kanya, puntahan kita. Puntahan kita riyan. So, I exposed myself, I made myself obvious. Sa mga lugar na pinupuntahan niya, pinupuntahan ko rin. Kita nyo, matapang pala si Tulpo eh. Hindi pala umobra si Digong dito eh. Kasi si Digong mahilig lang yan eh. Puro banta-banta, di ba? Hindi kami nagtagpo. Nung bumalik ako sa Maynila, sabi ko, gago ka pala eh. Sabi ko, sabi mo, pag nakita mo ako, siguro may nagsabi na naman siguro sa'yo na andoon ako. Bakit hindi mo ako pinuntahan at sinampal? Anyway, Oo nga, di ba? Bakit di mo pinuntahan at hindi mo sinampal? to make the long story short, nasuspindi siya eh. Hinalap niya ako. Doon kami naging Nasuspindi mga kababayan. Nasuspindi Michael Alwag dahil sa panununog ng flag ng Singapore. Ngayon, hinanap niya si Montulpo. Siguro, alam niyo si Digong style yan eh. Naku, di ko kaya ito. Kailangan maging kaibigan ko to. Ganun ang style ni Digong, mga kababayan. Pakikinabangan ka. Kung alam niyang pakikinabangan ka, ayan na. Demonyo yan eh, mga kababayan eh. Di ba? Demonyo. Lahat yan, mga Duterte, mga kababayan, demonyo yan. Our beloved Boss Mike Cervera.